Sa mataong koridor ng ating buhay, madaling pakiramdam na parang isang tagalabas, parang anino sa gitna ng liwanag. Ito si Ethan, nakaupo sa silid-aklatan, nakatingin sa isang libro, ngunit tila nawawala sa pag-iisip. Araw-araw itong nararamdaman ni Ethan. Naglalakad siya sa kolehiyo na parang invisible. Isa na rito ang pagiging tahimik niya. Wala siyang mapagtawanan, walang simpleng makakasama. Sa kanyang tahimik na pag-isa sa kasamtangang palad ay ginawa siyang target. 3 estudyante na hinimok ng malupit sa pagnanais para sa libangan ay nakatagpo sa kagalakan sa kanyang kakulangan. Isang insidente ng pambubuli. Pinalibutan ng 3 estudyante sa Ethan, gumagawa ng maingay at nakakahiya. Isang kamay na may hawak na telepono ay maingat na nagre-record mula sa malayo. Ngayon, tumindi ang kanilang kasamaan. May isang tao ang nakakita kay Ethan, at ang taong ito ay nagngangalang Maya. At si Maya ay ang daan para sa bagong buhay ni Ethan. Isang maliit na grupo ng mga mag-aaral kabilang ang nagre-record ay nagtitipon-tipon ng madalian, nag-uusap sa kanilang mga sarili. Mukha silang galit at determinado na sumasenyas patungo sa opisina ng dean. Dumaan ang mga araw, si Maya at si Ethan ay nagsama patungo sa silid-aklatan. Nakita ni Mayang nag-iisa si Ethan at pumunta naman si Maya. Tinawag ni Maya ang kanilang mga kaibigan para samahan si Ethan sa kanyang journey. This infomercial is a reminder that we are not alone because we have our kapwa, and this kapwa can help and guide us for not being alone and for the betterment of our journey.